Amen. Praise God. Napakasarap umawit. Sige po, makakaupo muna ang lahat. Glory to God. Hallelujah. Napakasarap po umawit, sumamba sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ushers, paabot nga yung listahan na misplace ko yung binigay sa aking listahan para sa mga newcomer. Yung newcomer, yung listahan ng newcomer, pakiano nga kay Sister Jocelyn. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Salamat po sa ating pong mga newcomers. Glory to God. Praise the Lord. At tayo po ay manatili na nakaupo. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat tayo ngayon ay nasa ika-2 linggo. Amen. Ng buwan ng July. Praise God. Hallelujah. Tatawagin ko po yung po mga newcomer. Hallelujah, Lord God. Lynn Dracion. Nasaan po si Sister Lynn? Praise God. Hallelujah. Amen. Palakpang tayo po kayo. Welcome po kayo. Sister Erlen Sim. Ayan, praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Si Sister Nieves Albiar, nasaan? Praise God, na-miss ko ito. Amen. Ito po yung taga Green Hills. Ang kanya pong asawa no isang linggo. Nandito si Brother Alex. Ayun, praise God. Salamat po sa Panginoon. At kayo po ay welcome na welcome po dito sa biyaya ng Diyos Binyang. Glory to God. At amin po lamang hinihiling na tayo po ay magpatuloy. Glory to God. At ang Diyos ay patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan. Sapagkat totoo, sa pagpapatuloy sa ating pong Panginoon, lagi po tayong may biyaya. Sige po, welcome po kayong lahat. Glory to God. At ang aming pong dalangin ay patuloy po kayo na kung saan ay makaramdam ng kakaibang pag-ibig na buhat sa ating Diyos. Sige po, at kayo po ay tumayo at atin pong i-welcome ito pong ating pong mga kapatid na ito. At kung meron po kayo nakita pa, glory to God, na kung saan mga bago pa lamang, sige, i-welcome po natin ang ating pong mga kapatiran. Ipadama po natin yung pagmamahal po natin. Sa ating pong mga kapatiran, yung bago, yung mga dati na tayo po ay kung saan ay lumapit sa kanila, ating pong batiin. Glory to God. Sige po, tumayo po kayong lahat. Batiin niyo po yung mga kapatiran po natin. Amen. Iparamdam niyo po yung pag-ibig. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sapagkat ito po ay nakakalugod sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ayan. Di ba napakasarap pagka i-welcome po natin? Yung ating mga kapatiran, lapitan natin. Glory to God. Atin po silang kamay at sabihin nyo, Happy Sunday. Amen. Happy Lord's Day. Glory to God. Hallelujah. Sige po, lapitan po natin ang ating po mga kapatid. Batiin po natin, Happy Lord's Day. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat napakasarap po na tayo po'y naririto. Binigyan tayo ng kakaibang lakas ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. At ito po'y lagi ko pong naaalala. Sapagkat totoo na tayo po'y mapapalat, sapagkat tayo po'y nasa gawain ng ating pong Panginoon. Sapagkat marami po na kung saan, wala po sa gawain ng Panginoon, pero nasa kalsada, naghahanap buhay. Nasa kalsada na kung saan ay naghahanap na kanila po na kung saan ay pangangailangan. Meron pong nasa hospital, glory to God. Meron pong nasa loob ng tahanan, alipin ng karamdaman. Nagmumukmok sa mga problemang pinagdadaanan. Pero tayo pong lahat na naririto, tayo po ay makararanas ng kakaibang kilos ng ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat totoo po yung salita ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Then all things you needed shall be added unto us. Kaya tayo po'y naririto sapagkat tayo po'y naghahanap. Amen. Naghahanap po tayo na maranasan po natin yung tayo po'y pagharian ng ating pong Panginoon. At once na tayo po'y pinaghaharian na po ng ating pong Panginoon at ng kanyang katwiran, lahat ng ating pong pangangailangan, kanyang ibibigay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.
Napakasarap po na tayo po ay nakapagpupuri, nakakasamba sa ating pong Panginoon, sapagkat ito po yung pagkapatunay na tayong lahat ay pinagpapala. Dahil bakit po? Kung tayo po hindi pinagpapala, wala ka rito. Kulbitin mo nga yung kapatid mo, sabi mo, kaya ka naririto dahil ikay pinagpapala. Sister Imelda, kulbitin mo yung katabi mo. Amen. Hallelujah. Kaya ka naririto dahil ikaw ay pinagpapala. Diba? Diba napakasarap pag ikay binate, oy, pinagpapala ka. Glory to God. Kaya ka naririto dahil naranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Sino po nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Sige po, ipalakpak ang kamay. Hallelujah, Lord God. Yes, napakasarap po magpuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na wala ka pong katulad. Salamat, salamat po. Talagang totoo na ang ating Diyos ay buhay. Amen. Kapag hindi ka makangiti, ibig sabihin, patay ang Diyos sa buhay mo. Pero kapag ikay lagi nakangiti, ibig sabihin, buhay na buhay ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Napakasarap. Talagang nakakatuwa, nakaka-excite na kung saan ay lagi po tayo nasa gawain ng ating Panginoon. Yung aking pong hipag o tuwang-tuwa talaga. Amen. Hallelujah, Lord God. Talaga namang hindi po maisiksik ang kanya pong kaligayahan. Tumatadyak na ang paa, pumapalak pa ang kamay, umekembot-kembot pa yung kanyang katawan. Di ba? Sapagkat yun po ang nais ng ating pong Panginoon. Anuman ang ating pong pinagdadaanan, magpupuri, magpapasalamat, sasamba sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Amen. Praise God. Talaga namang kulang pa yung ating papurit pasalamat para ibalik sa ating pong Panginoon sa lahat ng kabutihan na ating pong nararanasan. Kaya tayo pong lahat ay pinagpala. Amen. Pinagpala po tayo dahil tayo po'y anak ng Diyos na buhay. Amen. Ang mga anak ng Diyos na buhay, kailangan na makaranas ng kanyang himala. Amen. Dahil ang ating tatay ay mayaman, kaya mayaman din tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba napakasarap na sabihin tayo mayaman? Amen. Bakit po? Ang ating pong tatay may-ari ng langit at lupa. Amen. Di ba kung ating pong iisipin, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, nalikha ang buong sandaigdigan. Amen. Lahat ng bagay na nakikita po natin dito, yan ay buhat sa Diyos. Dahil yung mga talento na ipinagkaloob sa mga taong nag-iimbento, ang lahat na yan ay buhat sa Diyos. Bakit hindi ka makapananampalataya sa ating Diyos na buhay? Amen. Kaya kulbitin mo, kapatid mo, sabihin mo, dagdagan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Dagdagan mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Habang dinadagdagan natin ang pananampalataya sa Diyos, ang Diyos patuloy na magdadagdag ng kanyang mga pagpapala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sige po. At tayo po ay darako na po sa ating pong mensahe. Pero bago po yung pong ating pong mensahe ngayon, magkakaroon lang po tayo ng review noong pong isang linggo. Glory to God. Ano po ba yung ating pong topic nung isang linggo? Hallelujah. Sino po nakakatanda? Meron 5 pisong load. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Ano po yung pamagat po natin nung isang linggo? Lumapit. Yes. Amen. Patatawarin. Kung susunod, amen. Hallelujah. Di ba napakasarap? Lumapit, patatawarin. Kung susunod, pagpapalain. Amen. Di ba? Napakasarap po yung pong ating pong pinakatema, yun sa Isaiah 1:18 to 20. Glory to God. So, kung ating pong titinya, napakasarap po. Alam niyo po, ilang beses ko po ito na kung saan ay itinuro. Glory to God. 3 Bible study pa po ang aking pong pinagturuan nito. Amen. Bible study sa Aplaya, Bible study sa Garden, at yung pong aming pong midweek. Glory to God. Dahil naandun po yung pong aking pong pagnanasa na ito po'y patuloy pong maunawaan.
Kasi totoo po naman pag-araw po ng linggo, hindi man talaga lahat atin pong mauunawaan. Pero salamat sa Diyos dahil naando yung pagnanasa po ng ating pong Panginoon na patuloy at patuloy at patuloy pa na maunawaan ang bawat mensahe ng ating pong Panginoon. So kung makikita po natin dito, doon po sa ating po na pag-aralan, ilan po raw ang hari ng Juda? Glory to God. 4. Amen. 4 na hari ng Juda. Na kung saan ito pong 4 na haring ito po ay may kanya-kanya na kung saan ay ginampanan. Makita po natin dito, yung 3 po dito na hari, sila po yung hindi kinalugdan ng ating pong Panginoon. Pero yung pong isang hari na si Hosea, ay kung saan, ay glory to God, hallelujah, si Hezekiah, siya po yung kung saan kinasihan ng ating pong Panginoon. Si Uzziah, si Jotham, at doon si Ahaz, ito po yung kung saan hindi po kinalugdan ng ating Panginoon, kaya sila po ay namatay agad. Amen. Pero ito po si Haring Hezekiah, dahil hindi niya sinunda yung pong kanya pong kanununuan, yung ginawa po ng kanya pong kanununuan, kasi ito si Haring Hezekiah, pang-4 na henerasyon. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, sa pamamagitan po niya, na kung saan pinagpala ang bansang Huda, ito po ay sa pamamagitan ng kanya pong pagkasatupad na kung saan ang lahat ng tao dapat sumamba sa ating Panginoon. Ang lahat ng tao dapat sila ay nagpupuri, pumupunta sa loob ng templo upang kung saan ay makapagniik sa ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, talagang totoo, hanggang sa kahuli-hulihan po ng ating pong buhay. Ang ating pong Panginoon patuloy na nag-i-encourage na tayo po lagi magpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. At kung ating pong makikita, yung pong ating pong napag-aralan, yung pong kung saan na ginamit po natin na mga supporting verse sa aklat po ng Ezekiel 36, na makikita po natin dito, yung pong hinihingi ng ating pong Panginoon. Na sa pamamagitan po na kung saan ni Haring, ni Propeta Ezekiel, dito po ipinaunawa ng ating pong Panginoon na kung ang isa pong tao ay lalapit sa Diyos, siya'y patatawarin at bibigyan siya na kung saan ay kakaibang puso. Amen? Wiwisi ka ng dalisay na tubig. Kaya kapag tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, tayo po'y nagpakumbaba, dahil yung sinabi dito sa 1:18, lumapit kayo, hali kayo, at kayo'y makipagtalastasan. Gaano mang karumi ang inyong mga kasalanan, maging ito man ay saging pula. Amen. Kayo ay papuputiin tulad ng isang yelo o niebe. At kayo po ay papuputiin tulad ng balahibo ng tupa. Biro mo ang ginamit pula. Ibig sabihin tayo ang mga tao na kung saan ay namumuhay sa kasalanan, inihahalin tulad ng ating pong Panginoon na siya po ay isang makasalanang napakarumi. Kitang-kita ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon ay nangusap kay Propeta Isaiah, sabihin mo sa bansang Huda, lumapit sila. Amen. At makipagtalastasan, ibig sabihin, kapag sinabi ng Panginoon, lumapit kayo at kayo makipagtalastasan o makipagsanggunian, ibig sabihin, ang Diyos, hinihingi ang iyong mga dahilan. Bakit nagagawa ang mga bagay na ito? Pero napakabuti po ng ating pong Panginoon. Once na tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, tayo po ay wiwisikan. Amen. Ng dalisay na tubig. Ano yung dalisay na tubig? Walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Na kapag tayo po ay lumapit sa ating Diyos, ang Diyos, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain. Hindi ka patatawarin. Ang Diyos, kumbaga na andun lagi yung kanya pong pagnanasa na tayong lahat na lalapit sa Kanya ay patawarin upang maranasan po natin yung masaganang pagkapala. Kasi once na tayo po hindi pinatawad ng ating pong Panginoon, saan po tayo pupulutin? Pero ang ating pong Panginoon, gaano man katindi ang ating pong mga kasalanan, handa po siyang magpatawad. At sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon, na andun ang pagkapala. Amen. Napakaganda po yung sinabi po sa verse 27 na Ezekiel 36. Bibigyan ka ng Espiritu ng ating Diyos. Ang Espiritu ng Diyos kapag ibinigay sa atin, bibigyan po tayo ng tender heart. Amen. Ibig sabihin po ng tender heart, ibig sabihin yung malambot na puso. Glory to God. Yung po merong maamong puso. At kapag isang po tao ay lumapit sa ating Panginoon, ipinagkaloob na sa kanyang Espiritu Santo,
siya po ay magkakaroon ng pusong masunurin. Aalisin na po sa kanyang pusong bato. Aalisin na po sa kanyang pusong masuwayin. At once na inalis na po sa atin ang pusong masuwayin, mangyayari po yung pangako po sa verse 19. If you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Di ba napakasarap yung pangako ng ating Panginoon? Kung ikaw ay magiging masunurin, kukunin mo, tatanggapin mo, aanihin mo ang mabubuting pagkapala na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Kapag ang Diyos ay nag-utos, may pagpapala kapag ikay sumunod. Pero kapag ikay sumuway, mararanasan mo ay sumpa. Kaya tayo po ang mamimili. Susunod o aayaw. Amen. Sino po gusto sumunod sa ating pong Panginoon? Yes, lahat po tayo gustong-gustong sumunod sa ating pong Panginoon sapagkat tayo po ay nakalaan sa masaganang pagkapala. At napakasarap po yung sinabi ng ating Panginoon sa verse 29. Kapag tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon, ano pong pangako niya? Yung pong ating pong kung saan ay mga pananim, pagbubungahin ng sagana. Yung pong ating pong mga kinasasakupan, pagpapalain po ng lubos-lubos ng ating pong Panginoon. Hindi po lamang ang negosyo, hindi po lamang yung physical mong katawan, maging ang po mga kaapu-apuhan, pagpapalain ng ating pong Panginoon. Kung susunod ka lamang sa ating pong Panginoon, pagpapalain tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Kaya ako po, lagi ko po ito ikiniklaim, na pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Ang ating lahi gagawin dakila at pinagpala. Hindi na sila mangungutang, kundi sila na ang magpapautang. Hindi sila magiging buntot, kundi mananatili silang ulo. Kaya kung atin pong tatanggapin at atin pong ikiklaim na ito'y mararanasan ng ating buong sambahayan, magtiwala po kayo sa salita ng ating pong Panginoon. Yung sinabi niya sa aklat po ng Isaiah 40:1-5. Napakagandang pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon. Na kapag tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin yung kakaiba. Amen. Sapagkat totoo, inihilintulad po ng Panginoon ang tao sa isang damo. Amen. Ang damo ay nalalanta. Ang bulaklak ay nalalagas kapag ito'y nahanginan. Pero ang salita ng Panginoon, hindi ito mawawala magpakailanman. Mananatili ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay may tinanggap na pangako buhat sa ating Panginoon, ingatan mo na ito sa puso mo. Isasagawa at isasagawa po ito ng ating pong Panginoon. Kaya ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Lagi lang tayong manumbalik sa ating Diyos. Lagi po tayo na kung saan ay magpakumbaba, maging humble po tayo. Sapagkat ang Diyos ay laging gitil na tayo po ay pagpalain. Amen. Dahil sino kayang ama ang hindi niya naisin na ang kanya pong mga anak ay hindi maging pinagpala. Number 1 na nais ng ating pong Panginoon, tayong lahat na narito ay makaranas ng kakaibang pagpapala. Dahil ang ating pong tatay ay makapangyarihan, tayo po'y espesyal sa paningin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Yung sinabi niya sa aklat po ng 1 Peter 2:9, we are a royal priesthood. Amen. We are a holy nation. We are a peculiar people. Glory to God. Kung ating pong manan naman to, di ba napakasarap na maalala po natin na dati tayo namumuhay sa kasalanan. Dati tayo na kung saan inaando sa kadiliman. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoon, inialis tayo sa kadiliman at inilagay tayo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? So, ibig sabihin talagang totoo, ang Diyos ay punong-puno ng pagkapala. Amen po. Sige, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At tayo po ay darako na po sa bagong mensahe. Praise God. Hallelujah. So, ngayon po ang ating pong bagong mensahe. Praise God. Manalik sa Diyos. Have faith in God. Amen. Ayan. Sige po, ating pong buksan po ang ating pong teksto sa aklat po ng Marcos 11:20-24. Glory to God. Ayan. Sige po, tayo po sama-sama pong bumasa at namnamin po natin yung salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God.
Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nila na tuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanya sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya sinabi ko sa inyo, anuman ang hingiin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. Praise God, hallelujah. Pakabalin po ang salita po ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. O Diyos na dakila, tapat at mabuti. Panginoon, muli sa oras na ito, O God, tunay nga pong pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Lord God, ikaw po ang aming pong Diyos na buhay na aming pong itinataas sa kalagitnaan ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong pinapupurihan. Ikaw po ang aming pong pinagtitiwalaan. Holy Spirit, ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw po ang tagapagpaalala ng mga salita mo. Kaya dalangin ko po, Panginoon, bawat salita mo, Panginoon, nalalabas po, Panginoon, sa bibig ng iyong lingkod. Ikaw po, O Diyos, ang maglakip nito ng kapangyarihan. Sapagkat ako po lamang ay gamit mong daluyan ng iyong salita. Pero ikaw, Panginoon, ang aming pong kinikilala na isang Diyos na buhay na nagbabago ng aming pong buhay. Sapagkat totoo, Panginoon, wala kaming kapangyarihan magbago, Panginoon, ang buhay ng aking pong mga kapatid, kundi tanging ikaw po lamang. Ang salita mo, Panginoon, Lord God, ang magbabago sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, ang aking pong dalangin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, mula simula hanggang katapusan, ikaw po, Panginoon, ang aming pong itataas. At ikaw po ang aming pong inaasahan na siya pong kikilos, siya pong hihipo sa puso ng isang tao upang magkaroon po ng kapahayagan na ito po, O Diyos, ang kalapong bitbit pauwi sa kalapong tahanan. Kaya salamat, Panginoon. Tanging ikaw po lamang, O Diyos, ang maitaas. At ako po, O Diyos, ay ibaba mo. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang maitanghal. Ikubli mo po ako sa iyong likuran. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. So, manalig sa Diyos. So, kapag sinabi pong manalig, so, ang ibig sabihin, meron po itong mga sabi nga, ito po ay meron po na katulad na salita. Kapag sinabi pong manalig, maniwala, manampalataya, kumbaga sa anyway, na andon yung kung saan ikala po, kung saan inaasahan. Glory to God. So kung atin pong makikita dito, sabi nga po dito, ano ba yung pananampalataya? Pagtitiwala sa isang tao o isang bagay. Katulad na nakasaad sa banal na kasulatan, ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay, hallelujah Lord God, nakabaptit kung sino. Kung sino nga ba ang talagang siya. Sino po tinutukoy po dito? Ang sabi nga po dito, yung puro pananampalataya, ito po rin pagtitiwala. At lagi ko po naririnig ang example tulad po ng yung mga inuupuan. Dahil kayo po nagtitiwala, yan yung po inuupuan, kaya po kampante kayo at kayo para bang at ease, glory to God, payapang-payapa. Dahil kayo naniniwala na kapag kayo umupo kayo dyan, hindi kayo tutumba. So ibig sabihin, naniniwala kayo na kayo safe sa inyong upuan. Glory to God. So yan po rin na isang uri na kung saan ay pananampalataya. Minsan meron po tayong pinanampalataya ng mga tao. Halimbawa, number one na po yung pong ating pong mga magulang. Di ba ang ating pong mga magulang, napakataas po yung ating pong expectation. Maaari tayo pong lahat ay dumaan sa bata. Meron po dito mga kabataan. Meron po dito na nasa middle. Glory to God. Di ba naandun yung pong ating pong paniniwala na kapag tayo humingi sa ating magulang, may ibibigay siya? At minsan tayo po, kung tayo po ay nag-aaral, tayo po ay naniniwala na kapag tayo po ay nag-aaral, ang ating magulang magtutusto sa atin. So ibig sabihin, naandun po yung pong ating pong paniniwala, pananampalataya, pagtitiwala sa ating pong mga magulang. Minsan po sa tao, tulad na lamang po ng ating pong gobyerno.
Bakit po tayo bumoboto? Di ba kaya tayo bumoboto, tayo po naniniwala yung itatayo, yan ang magbibigay sa atin ng kung saan ay kapayapaan sa tahanan, sa ating pumbayan, magtutusto sa ating pangangailangan, magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga tao na naninirahan kung saan man siya naroroon. So ibig sabihin na andun po yung pong ating pong paniniwala doon sa taong na itatalaga ng ating pong Diyos. So ibig sabihin yan po yung pong ating pong pananampalataya. Minsan sa loob po ng eskwelahan, tiwalang-tiwala po tayo sa guro. Di ba? Kung ano ang itinuturo ng guro, alam natin na ito'y para sa atin. Dahil wala namang estudyante na kapag siya umupo, sasabihin, ako naniniwala sa guro ko, bobo yan. Di ba wala namang ganung estudyante? Kung hindi kapag siya umupo doon, naniniwala siya yung kanyang guro, tuturuan siya para siya ay kung saan ay madagdagan ng kanya pundunong. Glory to God. Maging sa loob po ng iglesia. Maaaring sa inyo po dito ay mayroong naniniwala na yung pong lingkod na ginagamit, ay naniniwala ako diyan kay pastora na ang dadalhin sa amin ay magandang balita. Glory to God. So ibig sabihin yun po ang inyong pong paniniwala. Pero ang ating pong Panginoon, ang hinahangad niya, 100% tayo po yung magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. 100% ang ating pong paningin, ang ating buhay, ang ating pong kung saan ay pangangailangan, 100% sa Diyos po natin to ipagtitiwala. Bakit po? Kasi yung mga bagay nawawala. Ang tao namamatay. Ang ating magulang tatanda. Ang ating mga guro, mawawala din yan. Pero ang ating Panginoon, magpakailanman, nananatili siya dahil siya Diyos na buhay at makapangyarihan. Siya yung Diyos na kung saan ay namatay at muling nabuhay na ngayon siya po ay nandoon sa luklukan ng ating pong Panginoon. Kaya sa Kanya po tayo dapat magtitiwala. Kaya meron po tayo na kung saan ay mga verses na kung saan ay ating pong dadalahin ngayon. Sapagkat totoo nga po na napakahalaga po ang pananampalataya. Dahil sabi nga po, ang pananampalataya po, narinig ko po sa isa pong preacher, na ang sabi po, ito pong pananampalataya natin sa Diyos, ito po yung pong ating pong passport. Amen? Passport to heaven. Kaya kapag ang isang tao po'y walang pananampalataya sa ating pong Diyos, hindi siya makapapasok sa karaan ng langit. Para pong halimbawa, US passport. Kapag ikaw po'y walang passport po ng US, abay, hindi ka makakapunta ng US. Glory to God. Kapag ikaw po'y pupunta ng Singapore at wala ka pong passport, hindi ka rin makakarating doon. Pero sa ating pong Panginoon, ito po ang kailangan ng lahat. Sapagkat ang susi para po tayo makapasok doon sa karyan po ng ating pong Panginoon ay ang pananampalataya. Kanino po tayo nananampalataya? Una sa Diyos, pangalawa sa Kanya pong isinugo. Sapagkat yung sinabi niya sa aklat po ng John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So naroon pa rin yung pananampalataya. Natatawa po ako dahil sabi ko nga lagi itong sariwan-sariwa. At lagi ko po itong kung saan nababanggit dahil ito po yung kung saan yung pong buhay na buhay sa aking pong puso. Dahil kung ito po'y ating pong nanamnamin, sino kaya dito ang hindi nakaka-memorize ng John 3:16? Hallelujah. Paligid ko, pati yung mga bata nga malilit, naririnig ko nga po Yung mga tinuturoan ni Sister Rosil, tinuturoan po ni Sister Vilma, tinuturoan po ng mga teacher po ng mga bata, itinuturo na rin nila yan, John 3:16. Glory to God. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat totoo nga po, ang kailangan po ng lahat ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ating pong tingnan, yung pong ating pong mga ginamit po ng mga Bible verse. Hallelujah. Hebreo 11:6. Hallelujah. Dapat sa Diyos maniwala. Amen? Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo po dito ay walang pananampalataya, glory to God, hindi po tayo kalulugdan ng ating pong Panginoon. Kaya lahat po tayo ay nire-require ng ating pong Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Amen? Sino po tinutukoy dito? Glory to God.
Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kaya wasa tayo pa'y lumapit sa ating pong Panginoon, maniwala ka na may Diyos. Kaya ka naririto, naniniwala ka may Diyos. Amen. Kaya ka naririto, naniniwala ka na kapag ikay humingi sa Diyos, bibigyan ka ng ating Panginoon. Amen. Kaya ito po ang ipinauunawa po rito. Hallelujah, Lord God. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap po sa Kanya. Kaya talaga ito po ay napakatindi pong itong ebidensya. Dahil tayo pong lahat ay humahanap sa ating pong Panginoon, kaya tayo pong lahat dito ay merong pananampalataya. At ang pananampalatayang yan po yung sinasabi po ng ating pong Panginoon. Once na isa pong tayo may pananampalataya sa ating pong Diyos, bibigyan niya po tayo ng gantimpala. Glory to God. Dahil tayo pong lahat na naririto, hinahanap po natin ang ating pong Panginoon. Hinahanap po natin yung kung saan ang Diyos ay malugot sa ating pong buhay. Hinahanap po natin na maranasan po natin yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya dapat po tayo sa Diyos nananampalataya. Glory to God. Hallelujah. At naalala ko nga po yung sinabi sa aklat po ng John 3 verse 35 or 36. Ang sabi po roon, glory to God, ang sino man sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos, puot ang kanya pong mararanasan. Kaya kinakailangan tayo po ay patuloy na kung saan ay magtiwala sa anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesucristo. Kasi ito po yung pong nais ng ating pong Panginoon. Yung maranasan po natin yung buhay na walang hanggan. Yung maranasan po natin yung pinagpalang buhay. Yung maranasan po natin tayo po'y makasama o mailaan po tayo doon sa kalangitan na kung saan tayo po'y pinaghahandaan doon ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya totoo po sinabi po sa aklat po ng John 14 verse 1. Huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Ama at magtiwala din kayo sa akin. Kaya napakahalaga po talaga ang pananampalataya. Ano po sinabi po sa aklat po ng Hebreo 1:3? Hebreo 1:3. Glory to God. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukop sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So ano pong ipinauunawa po dito? Natunay na pinatunayan ng ating pong Panginoon bago po siya umalis sa ibabaw po ng lupa. Pinatunayan niya talaga siya totoo pong isang Diyos. Siya po yung isinugo ng Ama. At ipinakikita rito kung ano yung Ama, yun din ang anak. Kaya kung paano po tayo naniniwala sa Ama, maniwala po din tayo sa anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. At bakit po? Siya ang nag-iingat sa sansinukop sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan salita. So ibig sabihin yung salita ng ating pong Panginoon, ito po yung nag-iingat sa buong sandaigdigan. Kaya ang salita po ng Panginoon na kapag ito po ay nahasik, yung po sinabi sa Isaiah 55 na kapag ang salita ng Diyos ay nahasik, hindi ito babalik ng walang bunga. Kaya kung tayo man minsan, tayo po ay naandoon sa maaring may kabalahan, maaring tayo po ay may iniisip na iba. Pero ang salita po ng Panginoon, hindi po kayo aalis sa lugar na ito na wala po kayong daladalang salita ng Panginoon. Sapagkat ito po yung mag-iingat po sa atin. Ito po yung magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Sapagkat napakasarap po yung pong ipinangako ng ating pong Panginoon. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So ibig sabihin, bago po umalis ang ating pong Panginoon dito po sa ibabaw ng lupa, tayo pong lahat, amen, ang pinaglaanan ng ating Panginoong Hesus na makaranas ng kanyang kapangyarihan. Tayo pong lahat na naririto, tayo pong lahat ang binigyan ng panahon ng ating pong Panginoon para po tayo ay makalakad ng ayon sa kanya pong hinihingi po sa atin. Sapagat mangyayari po ang lahat na ito kung tayo pinaniniwala sa lingkod na isinugo ng ating pong Panginoon.
Kung tayo po'y maniniwala sa bawat salita ng ating pong Panginoon na nahahasik sa ating pong kalagitnaan, sapagkat totoo ang salita po lamang ng Diyos ang may kapangyarihan. Kaya ito po yung nag-iingat sa sansinukob. Amen. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 12, 1 and 2? Glory to God. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anuang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Praise God. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagaalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Kaya upang lalo pong tumindi ang ating pong pananampalataya, upang lalo pong lumago ang ating pong pananampalataya, lagi po tayong tumuon sa ating pong Panginoong Hesus. At ano pong ipinauunawa po dito? Bakit po kinakailan tayo po'y tumingin? Glory to God. Sa ating pong Panginoong Hesus. Kasi once na ating pong naaalala na ang ating pong Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, ano man ang problema mong pinagdadaanan, iisipin mo lagi, ang ating Panginoon kaya siya'y napako sa krus para sa ating problema. Ang ating Panginoon kaya siya'y nakapako sa krus, ito'y para sa kagalingan ng ating pong mga karamdaman. Ang ating Panginoon kaya po siya'y nakapako sa krus upang alalahanin po natin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng uri ng ating pong problema, ito'y ating mapagtatagumpayan. Sapagkat kung paano nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay magtatagumpay. Amen po. Praise God. Hallelujah. Kaya totoo po na siya po ang pinagmumula ng ating pong pananampalataya. Sapagkat kung hindi natin po aalalahanin ang ginawa ng ating pong Panginoon, bibigay ka. Kapag hindi po natin naaalala yung sakripisyo na ginawa ng ating pong Panginoon, maaaring kapag ikay dumaranas ng mga pagsubok, lalayo ka sa Diyos. Pero kapag naaalala mo na ang pagsubok na ating pong pinagdadaanan, gatiting pa lamang sa pinagdaanan ng ating pong Panginoon. Yung pinagdaanan ng ating pong Panginoon na paghampas sa Kanya. Yung pinagdaanan ng ating pong Panginoon na kung saan ay pagkasalita sa Kanya ng mahasakit. Pinagwiwikaan sinungaling, pinagwiwikaan na siya po ay hari ng mga demonyo. Napakatindi ang pinagdaanan ng ating pong Panginoon. Pero siya po ba'y sumuko? Hindi po sumuko ang ating pong Panginoon. Kasi yung po sinabi po sa aklat po ng Hebreo 12:2, sapagkat meron po siyang hinihintay. Meron po siyang inaasahan na kapag napagtagumpayan niya yung krus na pasan-pasan niya, siya ay uupo doon sa kanan ng Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon napangyari po yun, na siya po'y naandun po doon po sa luklukan ng ating pong Panginoong Ama. Upang siya po yung ating pong maging intercessor. Siya po yung kung sa'y namamagitan para po sa atin. Siya po yung lumuluhog para po sa ating pong mga kahinaan. Kaya sa panahon ng tayo po'y dumadaan sa mga problema, parang pakiramdam mo, bibigay ka na. Pero minsan, mararamdaman mo, pinalalakas ka. Bakit? Merong Jesus na nanalangin para sa iyong problema. Merong Jesus na namamagitan para kay Sister Annie. Merong Jesus na namamagitan para kay Sister Lerma. Merong Jesus na namamagitan para kay Sister Nieves. Merong Jesus na namamagitan para sa lahat ng mga tumatawag po sa Kanya. Kaya ano pang ating hahanapin? Amen. Kaya yan po lagi po nating aalalahanin. Sa Kanya po nagsisimula ang pananampalataya. At ito po sa pamamagitan ng ating pong paniniwala na ang ating Panginoong Hesus pinagtagumpayan ng lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito na kung paano yung mga tao na kung saan ay pinakitaan ng ating pong Panginoon ng mga himala. Makikita po natin kung paano po ito nangyari sa kanila, mararanasan po rin natin. Amen. Praise God. Ating punti niya yung sinabi po sa aklat po ng Lucas, mga taong nanampalataya sa Diyos. Amen. Tingnan po natin kung ano po yung kalapong mga pinagdaanan sa buhay. Glory to God. Ating punti, ayan, Lucas 7:50.
Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Sino itong tinutukoy ditong isang babae? Ito po yung walang iba kundi si Magdalena. Dahil ito pong si Magdalena, ayon po dito sa ating pong babasahin, sa aklat po ng Lucas 7:36 to 49, makikita po natin dito yung pong mga pinagdaanan po nito pong si Maria Magdalena. At alam po natin, si Maria Magdalena ay isa pong makasalanan. Si Maria Magdalena, siya po ang napakaruming babae. Glory to God. Sapagkat siya po ay tinatawag na siya po ay patutot o nagbebenta po ng aliw. Amen. So atin pong basahin po ito para makuha po natin na ano ang ginawa ni Maria Magdalena para po siya ay kung saan ay mapatawad o kung saan ay makuha niya yung pabor ng ating pong Panginoon. Glory to God. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng ang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Glory to God. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Glory to God. Nang ito'y makita ng Pariseyo nag-aanyaya kay Jesus, nagsabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya ang babaeng humahawak sa kanyang paa at siya ay isang makasalanan. Praise God. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Praise God. Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Glory to God. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil, nakahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Lord God. Kaya sinabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad sa kakaunti ay kakaunti rin ang pagmamahal. Praise God. Hallelujah. At sinabi niya sa babae, pinatawad ka ng iyong mga kasalanan. Praise God. At ang kanyang mga kasalo, sa pagkain ay nagsimulang magtanungan sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng mga kasalanan? So kung atin pong makikita dito po sa istoryang ito, makikita po natin dalaga dito yung ilang uri ng tao. Glory to God. Makikita po natin dito yung uri na kung saan mapaghatol. Glory to God. Sapagkat sabi ng mga Pariseyo, sino ba ito? Kung ito'y tunay na propeta, hindi niya ba alam na ang babaeng ito'y makasalanan? So diba? Makasalanan itong babaeng si Maria Magdalena. Sapagkat alam natin ang istorya niya. Siya po ay nahuli sa pangangalo niya, kaya napatunayan siya po ay isang masamang babae. Pero dito po ipinakikita na kung saan ay maaari nag-iisip yung lahat ng mga kasama ni Jesus. Ang kanyang pinagtuunan ng pansin ay walang iba kundi si Simon. Kaya kung makikita na nagbigay po na kung saan ay pangungusap o talinghaga ang ating pong Panginoon. Doon po sa pamamagitan ng talinghaga na kanyang sinabi na may 2 tao na kung saan ay nangutang. Yung isa'y 500 pilak, ang isa'y 50 pilak. Pero silang lahat ay pinatawad. Kaya ang sabi nga dito kung saan, sino kaya ang mas malaki ang magbabalik ng pagmamahal?
Yung kayang may utang na 500 o yung may utang na 50? Pero ang sagot ni Simon Pedro, sa palagay ko po yung may 500. Tama ka. So ibig sabihin, ipinakikita rito, kapag ang isa pong tao ay malaki, ang kung saan yung kanyang pagkakautang at siya po'y pinatawad, ibig sabihin, malaki ang kanyang pagmamahal na ibabalik sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung hinahanap po ng ating pong Panginoon. Kaya ano po ang sabi po dito kay Simon? Diba? Ako'y pumasok sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan tubig para hugasan ang aking paa. Pero ang babaeng ito, pagbuhat ng pumasok dito, yung kanyang luha, ang kanyang ipinanghugas sa aking paa, at ang kanyang buhok, ang kanyang ginawang pampunas. At hindi lamang yon, yung ginawa ng babaeng ito, na kung sa hindi siya tumitigil sa kahahalik sa paanan, at siya'y umiiyak, na andun yung kanyang luha, na andun yung kanyang pagkapakumbaba, na ando yung kung saan ipinararamdam niya yung pagmamahal sa ating pong Panginoon, sapagkat magbuhat nung sabihin ng ating pong Panginoon na siya po'y mahuli sa pangangalo niya nung dalahin siya ng mga taong bayan para siya'y hatulan. Ano ang sinabi ng Panginoon? Nung sinasabi ng mga tao, itong babaeng ito'y nahuli namin sa pangangalo niya. Di ba ang batas ni Moises, ang sino mang mahuli sa pangangalo niya ay papatayin sa pamamagitan ng pagbato. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang dumampot ng bato at ipukol sa babaeng ito. Ano ginawa ng ating Panginoon? Siya po ay sumulat sa lupa. Maaring lahat ay nakabasa. Pero pagtayo ng ating Panginoon, ang tanong niya, nasaan ang mga taong humahatol sa iyo? Ano sagot ni Maria Magdalena? Magbuhat po sa bata hanggang matanda. Lahat po sila'y umalis. So, ibig sabihin, lahat ng humahatol, sila rin ay makasalanan. Lahat na nagsasalita ng against sa kanyang kapwa, sila rin ay kung saan ay isang taong makasalanan. Kaya ano ang sabi ng ating pong Panginoon kay Maria Magdalena? Maging ako, hindi ako hahatol sa iyo. Kaya sige, humayo ka na at huwag ka nang magkasala. So yung pong pagkapatawad na yon ni Maria Magdalena, na maaaring ito po ang kung saan ay nagbunsod sa kanya para iparamdam ang malaking pag-ibig sa ating pong Panginoon. Dahil maaaring magbuhat na siya mahuli ng tao. Habang siya kinakalagad, maaari sinasabi niya, wakas na ito ng aking buhay. Sapagkat alam niya ang batas. Maaari sinasabi niya, sobrang kahihiyaan ang mararanasan ko. Maaaring ito na yung huli sa aking buhay. Maaari ito na yung aking kung saan yung aking pagbibigay ng aliw sa mga taong nangangailangan. Naandun maaari ang kanyang takot, naandun yung kanya kung saan kanyang pagluha, naandun yung kanyang pagkaba ng kanya pong dibdib. Pero salamat sa Panginoon. Dahil yung inaasahan niya, siya'y nagkamali at ang kanyang tinanggap ay pagkapala na buhat sa ating pong Panginoon. Ganyang kaganda po ang ating pong Panginoon. Ganyang kabuti. Hindi tinitingnan ng ating Panginoon kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Ang tinitingnan ng Panginoon kung paano ka magpapakumbaba. Kung paano ka lalapit at mananampalataya na tanging ang tao lang ito ang magbibigay sa akin ng kapatawaran. Amen. Kaya ito po ang nangyari po sa babaeng ito. Gumawa siya po ng nararapat. Ginawa niya, ipinaramdam niya yung kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat napakalaki ang ginawa sa kanya. Dapat sana siya pa'y papunta na sa impyerno. Pero ang kanyang pangalan ay natala, nakilala sa buong daigdig. Amen. Nakilala ang babaeng ito na bagamat siya po ay isang makasalan, pero pinatawad siya ng ating Diyos na buhay. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. So makikita po natin dito. At pinatunayan po ng aklat po ni Santiago. Yung po sinabi sa aklat po ni Santiago 2:14. Hallelujah, Lord God. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? So ano pong pinatutunayan dito? Faith without work is dead. Kaya kung ikay nananampalataya
at hindi mo pinatutunayan ng iyong pananampalataya, wala itong saysay. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, kung ikaw ay may pananampalataya, patunayan mo, ipakita mo kung paano ka naniniwala sa ating Panginoon. At ito po yung ginawa po ni Maria Magdalena, pinatunayan niya dahil siya may pananampalataya, dahil gusto niya na kung saan ay ibalik yung mga bagay na nais ng ating pong Panginoon na hanapin sa isang tao. Glory to God, yung kung saan magparamdam ng pagmamahal. Kaya ginawa po ito, at lalo po itong pinagtibay ng ating pong Panginoon. Kaya naririto po at ipinapahayag, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Amen. Kaya kung may pananampalataya ka, patunayan mo ang iyong pananampalataya. Glory to God. Hallelujah. So, dito po sa Lucas 8:40 hanggang 42, glory to God. Ito po yung kasaysayan, dito po si Jairo. Ang sabi ito, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Glory to God. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Glory to God. Sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay naghihingalo. So kung atin pong makikita, ito pong pananampalataya po nitong si Jairo, na bagamat siya po ay kung saan ay meron pong katungkulan sa pamahalaan. Isang araw nakita niya ang ating pong Panginoong Hesus. Dahil sa tindi ng kanya pong pangangailangan sa ating pong Panginoon, dahil ang kanya pong kaisa-isang anak ay naghihingalo, ang ginawa niya, siya ay umiyak, lumuhod sa ating Panginoon at hinihingi niya ang kagalingan ng kanyang kaisa-isang anak. Kaya naranasan po dito yung kagalingan ng kanya pong anak. At hindi po lamang pagdating po sa verse 43, meron namang isang babae na kung saan na ito po rin ay nangailangan po rin na kagalingan sa ating pong Panginoon. Ang sabi dito, kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taong nagdudugo at hindi mapagaling ni numan. Glory to God. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanya pong pagdurugo. Praise God. Hallelujah. Lumapit si Jesus. Sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at siksikan ng mga tao. Glory to God. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. At nang malaman ng babae na hindi pala nalilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpataripa sa pana ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Praise God. Hallelujah. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na ng may kapayapaan. Praise God. So makikita po natin dito, ano ang ginawa po nitong babaeng ito? Itong babaeng ito na kung saan 12 taon na kung saan ay dinudugo. Maaring din po sa iba pong kasaysayan sa aklat po ng Mateo, siya po ay patpat na. Ibig sabihin payat na payat na. At siya po iniwanan na lang ng kanyang mga kaibigan na nakahiga doon po sa isa pong maaring papag. Pero siya narinig niya yung tinig na darating ang Jesus na ito. Darating ang isang Jesus na nagpapagaling. Kaya ang ginawa niya sa karamihan ng tao, siya'y gumapang. At sa kanyang isip, sa kanyang puso, ang kanyang pananampalataya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Jesus na ito, gagaling ako. At nangyari, ang babaeng ito sa karamihan ng tao, gumapang siya. Maaari hindi niya iniinda na siya ay kung saan nayayapakan, hindi na maraming naiinda niya na kung saan ay siya po ay kung saan nagmumuntik-muntika na kung saan ay makagawa, kung saan matalisod ng mga tao. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, gumapang siya hanggang sa mahipo niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon at nakaranas siya ng kagalingan. Pinatunayan ng babaeng ito dahil kailangan niya ang kagalingan. Kaya, hindi niya inalintana ang dami ng tao, kundi ang kanyang ginawa yung kanyang pananampalataya. Kaya naranasan niya ang kagalingan.
12 taon na kung saan ay dinurugo. Parigay ko kung atin pong i-imaginein, yung babaeng ito, 12 taong dinudugo. Ubus na ang kanyang kabuhayan. Naubos na ang kanyang pananalapi sa pagkapagamot. Pero hindi niya naranasan ang kagalingan. Pero ang babaeng ito, noon din, dahil sa kanyang pananampalataya, naranasan niya ang kagalingan. Instant, naranasan niya yung kagalingan. Bakit? Meron siyang pananampalataya. Amen. Sapagkat napatunayan niya ang Jesus na ito ay marami ng pinagaling. Kaya naranasan din niya ang kagalingan. Amen. Praise God. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Yung pananampalataya, ito po ang hinahangad po ng ating pong Panginoon. Na once na nakita po sa atin, walang bagay po na imposible sa ating pong Panginoon. Lucas 12:28. Glory to God. Hallelujah. Na dito po ipinakita ng ating pong Panginoon kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Kung iyo nga naman na kung saan ay mga damo sa parang. Ngayon nakikita natin sariwan-sariwa. Pero kinabukasan, wala na, lantay na. Ibig sabihin, makikita po natin dito. At ang ipinakikita po ito, kung ito po ating pong babasahin ng dire-diretso, ang ipinakita po rito ng ating pong Panginoon, ito po na kung saan ay inihalin tulad ng ating pong Panginoon, ang damong ito kung gaano kariringal. Napakariringal, maging si Haring Solomon hindi po nakapagsuot ng gantong karingal na kung saan na mga kulay. Bagamat ito po si Haring Solomon ay nakapagsusuot ng maniningning na mga kasuotan. Pero ang sabi dito ng ating pong Panginoon, kung yung damo na ngayon nakikita natin na sariwa, kinabukasan, iginagatong. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya. Damo lang ito. Ngayon ay buhay, kinabukasan, igagatong. Samantalang tayo nilikha ng ating Panginoon na kanyang kawangis. Tayo na itinuring ng kanyang anak, bakit hindi mo kayang panampalataya ng kayang ibigay ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan? Ang nais na ng ating Panginoon, patuloy tayong umasa na ang ating Diyos ay may magagawa. Patuloy tayong manampalataya na siya yung milikha ng langit at lupa. Ano man ang iyong pangangailangan, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kay liit naman ang inyong pananampalataya. Wala ka lang baon papunta sa church, hindi ka na sumamba. Praise God. Wala ka lang pambayad sa kuryente. Nang aaway ka na. Glory to God. Kay liit ng inyong pananampalataya. Nakita mo lamang ang kapitbahay mo na nauna nakabili sa inang rep. Uukil-kili mo yung asawa, umutang ka na. Gusto ko magkaroon ng rep. Sabi ng Panginoon, babatukan, hoy, ang liit ng iyong pananampalataya. Hindi kinakailangan tayo mabuhay sa utang. Tayo po'y mabuhay sa pananampalataya. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, ito'y nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya lagi po nating namnamin. Ang ating laging hangarin, yung makita ng ating pong Panginoon na tayo po ay nakagagawa ng the best para sa Kanya. In conclusion, ang bunga ng pananampalataya, praise God. Ito po yung bunga. Ano po mangyayari kapag ang isang tao po ay nananampalataya? Yung sinabi niya sa aklat po ng Isaiah 32:15-18. Glory to God. Ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang disyeto ay magiging matabang lupa at ang bukrin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katarungan at katwiran ay maghahari sa buong lupain. Ang bunga ng katwiran ay kapayapaan. At ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Praise God. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan.
So ibig sabihin kapag tayo po ay nananampalataya, ito po yung mararanasan po natin. Magkakaroon po tayo ng buhay na sagana. Magkakaroon po tayo ng buhay na payapa. Magkakaroon po tayo ng kung saan ay patuloy na kung saan ay paglilingkod sa ating pong Panginoon sapagkat kapag ikaw po'y may pananampalataya, ang lagi nasa sa isip mo, ang pananampalataya na aking ginagamit ay buhat sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay patuloy na mananampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan mo yung pangako ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Bakit? Sapagkat ang iyong pinaniniwalaan, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay buhay. Na kapag tayo po'y naniniwala sa ating pong Panginoon, walang bagay na mahirap sa ating pong Diyos. Amen? Kaya lagi po lang tayo na kung saan magtiwala. At ang sabi po rito, glory to God, sa aklat po ng Mateo 19:26, napakahalaga ang pananampalataya. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Glory to God. Matthew 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Minsan may mga pagkakataon na napakahirap natin paniwalaan. Minsan masasabi po natin dito, kaya kayang gawain ng Panginoon na ako'y hanguin sa utang? Kaya kayang gawain ng Panginoon na baguhin ang aking anak? Kaya kayang gawain ng ating pong Panginoon na kung saan yung mag-asawa na matagal na nagkahiwalay ay muling manumbalik ang kanilang pagkasamahan? Kaya kayang gawain ng ating pong Panginoon to? Kaya kayang gawain ng Panginoon yung napakarami kong utang bayaran ng Diyos? Kaya ito ng Panginoon? Pero ang ating pong Panginoon nagsalita, sa tao mahirap, pero sa Diyos walang bagay na mahirap. Amen? Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, gaano man kalaki ang mga problema ang ating pong pinagdadaanan, lagi po nating aalalahanin, meron Diyos na tutulong sa atin. Huwag natin tingnan ang laki ng problema. Ang ating tingnan, mas malaki ang Diyos sa ating pong problema. Huwag natin tingnan kung ano yung karamdaman. Sasabihin ng doktor, may cancer ka. Huwag natin tingnan ng cancer. Ang ating tingnan, meron Diyos na magpapagaling ng cancer. Meron Diyos na makapangyarihan. Meron Diyos na kung sa'yo magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sapagkat totoo ang sinabi ng ating pong Panginoon, ang mahirap sa tao, sa Diyos walang mahirap. Kaya patuloy lang tayong maniwala sa ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng John 14:11-14? Glory to God. Hallelujah. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo o dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Praise God. Hallelujah. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. So ibig sabihin ang nais ng ating pong Panginoon. Tayo pinagbabasa ng Biblia. Tayo pinag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo dumadalo sa gawain ng ating Panginoon. Nanonood tayo ng kung saan ay mga spiritual, na kung saan ay mga movie. Nanonood tayo kung saan o sa mga Facebook, nagbabasa po tayo. Pero kung ating titingnan, ang ipinapaalala lagi dito ay yung ginawa ng ating pong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung maniniwala lamang kayo sa mga ginawa ko, mahihigitan nyo pa. Kung ang ating pong Panginoon ay nakapagpatigil ng bagyo, nakapagpatigil ng hangin, nakapagpagaling na may karamdaman, nakapagdilat ng mata, nakabuhay ng patay. Praise God. Ang ating Panginoon, kung tayo po'y maniniwala sa Kanyang mga ginawa, magagawa natin at mahihigitan pa. Bakit po? Meron po siyang sinabi sa verse 13. Glory to God. Ang sabi niya roon, siya'y pupunta na sa Ama. At kung ano man inyong hihingiin sa pangalan ko, yon ang aking gagawin. Kaya kung ano man ang inyong hihingiin, ang lahat ng ito sa pangalan ko yung gagawin. Bakit tayo manlulupaypay? Bakit tayo na kung saan ay malulugmok sa kalungkutan?
Samantalang napakaganda ang pangako ng Panginoon. Ano yung kailangan mo ngayon? Ang sinasabi ng Biblia, ano man ang iyong hihingiin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, yun ang kanyang gagawain. Baka kaya wala pa yung iniintay. Baka merong nais ipagawa sa iyo ang Panginoon. Baka nais ng ating Panginoon, anak, gaano kalaki ba ang hinihingi mo? Kinakailangan kung malaki ang pangangailangan natin sa Diyos, suklian din natin ng malaking pagsunod sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon, kinakailangan trabahuhin natin ang laki ng ating pangangailangan sa Diyos. Kung ang kailangan natin ni kaligtasan, ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Pilipos 2:12, work out your own salvation. Kaya ito yung nais ng ating pong Panginoon. Dahil kailangan po natin na mag-increase ang ating pong pananampalataya. Ang sabi niya sa aklat po ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig naman ang bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya kung tayo po'y nais natin na mag-increase ang ating pong pananampalataya, makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Dumalo tayo sa bawat pagtitipon. Sapagkat sa bawat pagdalo mo sa pagtitipon, hindi pwedeng hindi mag-i-increase ang iyong pananampalataya. Sapagkat utos to ng ating pong Panginoon, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon, pagdalo ng mga pinili at tinawag ng ating Panginoon upang maihanda tayo sa araw ng kanyang pong pagbabalik. Kaya ipinapaalala, yung sinabi po sa aklat po ng Marcos 11:22 hanggang 24. Manalig kayo sa Diyos. Amen. Praise God. Manalig kayo sa Diyos. Sa 23, glory to God. Hallelujah. Tandaan nyo ito. Kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari nyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalong ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Gaano kalaki ang problema mo? Gabundok na ba ang problema mo? Hindi mo na kaya yapusin? Hindi mo na kayang isipin? Pero ang sabi ng Panginoon, ano man ang hihingin nyo sa inyong panalangin at naniniwala kayong natatanggap niya nito, iyon ay matatanggap nga ninyo. So ibig sabihin, maniwala kayo na sa Diyos walang imposible. Maniwala kayong kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan. Dito'y ipinakikita po ng ating pong Panginoong Hesus. Ito'y iniaaral niya sa kanyang mga alagad na kung kayo lamang ay mananampalataya sa inyong paghingi, na ito'y inyong matatanggap, ito'y nasa inyo na. Kaya ngayon pa lamang, ano man ang hihingin nyo sa ating Panginoon, tatanggapin nyo na ito. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya totoo po na ang kailangan po natin ay ang pananampalataya. Manalig ka sa Diyos. Huwag kang bibitaw sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos, siya po ang may kakayanan na tumugon sa lahat ng ating pong pangangailangan. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo. Glory to God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O God. Lord, marami pong salamat sa natapos na gawain mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, na kung saan ay patuloy na nagpapaalala ng mga salita mo. Salamat po, Panginoon, Lord God, sapagkat lahat ng iyong mga anak na naririto, Lord, nais mo, Panginoon, na maranasan po nila yung pagkapala na buhat sa iyo. Kahit ang aking pong dalangin, dagdagan mo po, O Diyos, ang aming pong pananampalataya. Sapagkat totoo, dakilang Ama, ang pananampalataya, dakilang Ama, ay yung mga bagay na aming inaasahan, na bagamat hindi namin nakikita, bagamat hindi namin natatanggap pa, Panginoon, pero naniniwala kami na ito'y nasa amin na. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na kung saan ay amin pong lakaran ang tunay na pananampalataya na buhat sa iyo. Lagi kaming titingin sa iyo, dakilang Ama. Lagi namin pananampalataya na kung paano ka nagtagumpay, magtatagumpay din kami, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po sa iyo pong mga anak.
Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita. At naniniwala po ako, O Diyos, lahat po ng dumako sa lugar na ito, dumako sila sa lugar na ito na may kalungkutan, aalis po sila, nadala po nila yung kaligayahan. Pumunta po sila dito na maraming alalahanin, aalis po sila dito, dala po nila ang kapayapaan. Kaya Lord God, ano man po, O Diyos, ang kanila pong hinahangad, dalangin ko po, O Diyos, na ito po ay kanila pong makamit. Kaya maraming pong salamat sa iyo pong mensahe na manalig kami sa Diyos. Sapagkat totoo, ikaw po ang nasa langit, kami po ay nasa lupa. At tinitinya mo ang aming pong mga puso. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming pong salamat sa iyong banal na Espiritu na siya po nagtuturo, nagpapaalala ng mga salita mo. Kaya, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na pagpalay mo po ang lahat ng iyong mga anak. At sa darating po isang linggo, panibagong kalakasan, panibagong pagkapala, ang kanila pong mararanasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.